Mga kaibigan, may mga kababayan tayo na nagtatanong kung kikita ba raw sa cacao farming. Sa totoo lang, kikita talaga tayo sa cacao farming. Kaya nga lang ay kailangan talaga ng focus. Kailangan talaga na mayroon kang determinasyon na alagaan yung cacao farm. Meron talagang proper cacao farm management upang tayo ay kikita. Katulad ng pagpupruning, kailangan magpupruning tayo, magpo-fertilize, at syempre yung mga pest and diseases kailangan natin na i-monitor at ating kontrolin. Ang kakao sa ngayon mga kaibigan ay mahal na ang presyo. Sa ngayon sa Davao siguro ay nasa 110 per kilo ang wheat beans ng kakao. Noong ako ay nagtatrabaho pa noon, kami ay bumibili ng mga kakao wheat beans. Ang presyo noon ay nasa 28, minsan naman 30. Pero ngayon ay mas lamang ang mga kakao farmers dahil nga tumaas ang presyo ng kakao. At syempre naman, ang pagkakakao farming ay nakakatulong din sa atin, lalo yung mga retirees. Dahil noon may nakausap ako isang manager ng Pioneer Seeds, Pioneer Corn Seeds. Siya ay nag-retire at nag-cacao farm. Ang sabi niya, mas maganda itong cacao farming kesa wala tayong ginagawa. Nandun lang sa bahay. Ang sabi niya ay exercise. Sa tuwing umaga, nagpupunta siya dun sa kanyang farm. Nagagamit niya yung kanyang isip, lalo na kapag tayo ay nagpo-pruning, ay magde-decide kung aling sanga ang ating alisin at alin doon ang ating panatilihin. So exercise na yon para sa ating mga utak. At syempre yung pagpo-pruning natin, ginagamit natin ito, so merong force, may tayo na gamit natin yung ating lakas sa pagputol ng mga sanga. So isang exercise din. At meron din akong nakausap, isang manager ng Coca-Cola. At ang sabi niya, mas maganda nga yung mag-cacao farming upang ma-exercise tayo araw-araw. Meron tayong ginagawa habang tayo ay nagre-retire na at walang trabaho na. Dahil ang sabi niya ay napapansin niya yung mga naunang mga nagre-retire ay hindi na tumagal pa ang buhay dahil nga ay nandun na lang sa bahay, nagiinom o anong ginagawa nila na walang exercise. At meron din akong isang kaibigan, isang OFW, matagal siya sa abroad at siya ay isang engineer, ngayon ay nagkaka farming. Ang sabi nga niya ay mas mabuti itong meron tayong ginagawa, magkaka farming tayo, dahil kapag siya ay nandun lang sa kanila doon sa Davao, nasa kanilang harapan lang yung SM, wala siyang ibang ginagawa, nagpupunta doon sa SM, magpalamig, kakain kung anong gusto niyang kainin. Kaya nakapag-decide siya na pupunta dito sa Bohol upang mag cacao farm, dahil ang inisip niya ay hindi lamang para sa akin ito, kundi ito ay para sa kanyang mga anak. So mga kaibigan, ay isang tip sa inyo na kung kayo ay may kahit na lote lang, hindi talaga malaking lupa na pwedeng mataniman ng kakao, magtanim tayo o yung iba't ibang prutas, dahil yun naman ay hindi para sa atin. Huwag tayong magtanim na ang inisip na yun ay para sa atin lamang, kundi para sa future ng ating mga anak at ng ating mga apo. Yan ang dapat nating isipin, dapat yan ang nasa mindset natin, lalo na yung nangyari sa atin na ngayon na climate change, sobrang init na talaga. So magtanim tayo ng mga kahoy, mga prutas, hindi yun para sa atin, ngunit para sa mga sumusunod na henerasyon. Ako ay nagpapasalamat na meron tayong mga kababayan na nainganyo sa pagpa-farming, dahil kapag wala ng mga older generations katulad natin na dito ngayon sa farming, sino pa mang magiging future farmers natin
dapat ay turuan ang ating mga anak upang ang mga anak natin ay sila namang magtuturo sa kanilang mga anak. So transfer the technology upang manatili ang farming at merong sustainable na, for example katulad nitong kakao, in the future merong gagawing mga chocolates. Hindi lamang sa ngayon kundi ang sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon, yun din ang ating isipin.